Ano? Pinagkaisahan kayo, no? Pinagpiestahan kayo, no? Di ba? Fake news pa more. Ha? Fake news pa more, ha? Para wala nang manood sa inyo. Nang dahil sa inyo, nasira ang kumpanya. Yan ang sabi ni Madrigal de Jesus. Shoutout kay Sir Roto Vegas ng New Zealand. Shoutout ng bongang-bonga. Eto na. Bakit ba? Kasi kayo gumagawa na lang ng kwento. Kwentong barbero ba ito? Yan ang matapos na sabihin, puntiryahin si Pia Ardi, Kitty at Miss Hanilet, dinedma. Sino? Nauna nating vlog yan kanina umaga. Pero ito ito yung gusto kong marinig nyo. Isang abogado, tama ba? Good news. Attorney Kaufman tiyak na makakauwi si Pia Ardi. The soonest possible. Mahina ang kaso. Diba? Ito yung magandang good news. At dito natin makikita ang tapang ni Mayor Magalong. Lalaban kami. Lalaban kami. Yan ang matagang bibitawan. Title ba ito? O may sinabi sa rito? Nakatanggap kasi ng Hindi na natin pwedeng sabihin dito. At si Miss Maharlika, may bagong pasabog. Ano yung ibubulgar niya dito? Ano yung sasabihin niya dito? Tinatagong sikreto, abangan nyo sa dulo ng ating video. Eto na, ipasok na natin. Chikadora, ipasok mo. Tunay na kapag bias kang magbalita, kaya kahihiyan ang aabutin ng bias media. Talaga naman. Dinedma at hindi pinaunlakan ng kahit isang interview ni Hanilet Avacenia ang mga bias media, partikular na ang GMA correspondent na si Mariz Umali matapos ang tila samot-saring kontrobersyang kinasasangkutan nito at pagiging bias reporter daw na isa sa mga nagko-cover ng mga bawat ganap kay former President Rodrigo Duterte. Buti nga. Sa nangyaring viral video na kumalat ngayon sa social media, tila hindi pinansin at tinalikuran ni Hanilet Avacenia si Mariz Umali maging ang ilang pang mga tila bias reporter na nasa The Hague, Netherlands. Tila bukod dito, dinedma rin ni Hanilet Avacenia ang ilang mga tila vlogger na galit kay former President Rodrigo Duterte at pinansin ang mga OFW sumusuporta sa kanyang kabiyak. Bigo rin makuhaan ng mga pahayag ang anak ni former President Duterte at Hanilet Avacenia na si Kitty Duterte ng ilang mga TV reporter nang tila dumating rin ito sa Netherlands kasama ang kanyang ina para dalawin ang kanyang ama. Panoorin ang pinaka-viral video na pinag-uusapan sa mundo ng social media nang kahit nakalimang tanong na ang ilang mga media reporter. Dinedma ito ng mag-inang Hanilet at Kitty Duterte at tanging SMNI lamang ang nabigyan ng paunlak para magbigay ito ng komento at pahayag sa kung ano ang mga developing report patungkol kay former President Rodrigo Duterte. Bakit? Bakit SMNI lang? Yan lang naman ang tunay na tagapagbalita sa Pilipinas Di ba? Alam ng sambayan ng Pilipino ang kulay nitong mga bias media. Kaya hindi na nga pinapanood Pansinin nyo. Pansinin nyo. Lahat, halos wala nang nanonood sa kanila. Kasi nga, hindi pantay. At may nagsabi doon, sabi niya parang mas malaki na ata ang share ng bakulaw. Kaya kaya niyang manipulahin itong mga malalaking network na ito. Yun ang sabi ni Aling Ledesma dito. Kaya talagang naniniwala ang ating kababayan. Ngayon, sa puntong ito, kayo ba ay naniniwala? Na talagang, talagang lahat ng mga bagay na yan ay ginagawa nila para hindi makaupo si BP Sara sa eleksyon? Minamadali ang alin? Minamadali ang impeachment Yan ang nakikita natin Di ba? Pero kahit madaliin nyo, sorry. Sorry na lang. Taong bayan na talaga ang kikilos. Pasensya na kayo Kita nyo, yung bahay ni Tatay Digong bantay sarado
Bantay sarado at marami hong nagpe-pledge ng sa mga nagbabantay ng mga kanilang mga pagkain, mga vitamins. Ganun ho. Tulong-tulong ang ating OFW, tulong-tulong ang ating kababayan para i-pledge po doon at makakuha ng source of pagkain yung mga kababayan natin na nandoon. Yan po ang kusang loob nila na suporta kay Tatay Digong. Mantakin nyo, tingnan nyo, isipin nyo Oo, yung nasa The Hague, pumunta yung iba galing Amerika, galing Switzerland, galing Italy, galing Norway, galing kung saan saang bansa para sa pagsuporta kay Tatay Digong. Ayun balita nga natin yung asawa ng magaling nagmamagaling, namumuno ngayon, walang bumibisita. Yun ang balita rito, sabi ni Mercy. Alam niyo naman si Mercy, batang kalye yan. Kung saan street yan. Nakikibalita rin siya. Ano Mercy? Totoo ba? Walang bumibisita? Ano yung mga na-witness mo? Balita niyo, wala akong ugong-ugong ano. Parang sabi ni Aling Mercy dito, parang pinagtatakpan daw yung problema. Pero yung balita na nategi, lumitaw kasi nategi. Di ba? Hindi naman pwedeng itago yun. Lalabas at lalabas yun. Ang problema lang, yung isa, asa na? Bakit hindi lumalantad? Bakit hindi nagpapapress con? Bakit hindi nagpapa-interview? Ang tanong, nakakulong ba? Tanong lang yan Nasaan kaya? Alamin natin sa susunod na kabanata yan. Say ng maraming netizen, Maris Umali deserve na deadmahin at takbuhan ng mag-inang Hanilet at Kitty Duterte. Buti nga. Panoorin ang full video. Magandang tanghali po. Mission failed. Mission failed. Good afternoon, ma'am. Afternoon po. Mission failed. Mission failed. Mas gusto yung parang may kababayan. Yung kababayan natin gusto pang yakapin ni Madam Hanilet. Bitamay na ay Ginoo. Mio Marimar. Pahiya, Mas gusto pa ng ating, gusto pa ni Madam at ni Kitty ang ating kababayan kaysa sa inyo. At sa mga kababayan natin, wag ko kayo magpapa-interview. Naku. Baka may nagsabi nga sa video, gagamitin mo lang Ayan. Sirang-sira, dito tayo mapunta. Ibang usapin ito, mga kasama, kung ano yung maririnig nyo at may mga mensahe rito. Ngayon, kailangan suportahan natin ito si Mayor Magalong. Iba kasi yung natatanggap niya. Meron siya natatanggap na mga text message, may mga info sa kanya, galing sa kanyang mga intel. Nako, eto na. Mas maganda kayo na ang humusga para dito. At kayo ay magbigay ng komento at reaksyon dito, Kaya araw-araw yan talagang I don't fear for my safety. Sanay naman ako dyan. I just fear for the safety of my family. Kasi kung may ginawa sa akin, paano ko masaktan sila? Takot hindi para sa sarili kundi para sa pamilya. Ito ang nararamdaman ngayon ni dating Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief at ngayon Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa natatanggap na mga banta sa kanyang buhay. Bunsod umano ito ng kanyang pagsisiwalat ng mga kalakaran at korupsyon sa mga sangay ng pamahalaan gaya ng Kongreso. Nauna nang sinabi ng alkalde na sa tuwing may sumasama sa sortie ni House Speaker Martin Romualdez, bawat kongresista ay tumatanggap ng 777 o 7 milyong piso para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS o ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Mayroon din umanong 7 milyong piso para sa Medical Assistance for Indigent Program o MAIP at 7 milyong piso para sa tupad na may kabuang humigit kumulang 21 milyong piso. Gayon din ang 30-30-30 scheme. Ayon kay Mayor Magalong, nag-aalala siya dahil iniisip niya ang katotohanan ukol sa korupsyon at ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngayon, talagang nakatanggap kasi ako ng message from former Secretary Alan Capuyan. Kasi humingi ako ng tulong sa kanya. He was formerly a general in the AFP Intelligence. At humingi ako ng tulong sa kanya. Kindly check na kung ano tong threat sa akin. And then last February 19, I received a message from him. Sabi niya, sir, mag-ingat po kayo. Mukhang positive ang threat. Kaya how would you feel? Diba? Ang dami ko ng kaaway. Naniniwala rin ang alkalde ng General Appropriations Act o GAA 2025 ay ginawa para sa election fund. Classic example na lang yung ginawa nila sa ating
yung appropriations di ba? GAA, tingnan mo yung ginawa nila. No less than the president, sabi niya, is a different animal. Saan ka nakakita ng ganun na kukunting tao lang? Mga lawmakers lang, sila lang nag-usas para binago yung buong bicameral, yung NEP. At kita mo yung mga nilagay na mga pondo doon obviously, election fund ang ginawa doon sa GAA 2025. Hindi na sila nahiya. Ang kakapal ng mga mukha nila. Ang dami-dami na nga nilang ninakaw Sa kabila ng natanggap na mga pagbabanta, ayon kay Mayor Magalong, hindi naman hihigpitan ang seguridad sa Baguio City Hall. Tuloy-tuloy rin aniya ang kanyang kampanya laban sa korupsyon. Lalaban kami rito. And galing naman ako sa gera, so kaya ko naman. I'm willing to die for this country. Lalaban kami rito, hindi kami hihinto rito. Samantala, mariin namang itinanggi ng mga kongresista ang aligasyon ni Mayor Magalong kaugnay ng korupsyon sa Kongreso. Ayon kay House Minority Nako. Leader at 4Ps Representative Marcelino Libanan, wala aniya siyang naririnig na ganito sa kanyang mga kasamahan. Sa experience ko po ay wala akong ganyan na nakikita at wala po akong ganyan na na-experience. Yung sinasabing 2025 na yung GAA ay election funds, lahat ng disbursements hindi po nakikialam ang mga politiko sa mga distribution ng social services. Bawal po ang mga politiko. Ay, naku, grabe. Sir, paano kung may makita kayong video? Agaya sa Marikina. Agaya sa Batangas. Agaya sa... sa Pasay. Meron hong ebidensya dyan, may video. Paano yun? May tatanggi kaya yun? Oo, di ba? Sa Marikina, yung kulay pink, di ba? Excuse me po. Yung kulay pink na babae, namimigay. Kawa na sa video. Yung taga Batangas, siya mismo nagbibigay, di ba? Ano ba? Tatanggi pa ba? Nako po, Ismiyo Marimar. Ko magpunta roon. Yun po ay strictly na ini-implement po ngayon. I am the leader of the minority and I have not received any report of the minority, any member of the minority telling. Huwag nyo na kaming lokohin. Boss, amo, manager. Oo, kung bata ang kinukwentuhan nyo ng ganyan, malamang, pwede nyo pang magoyo. Pero, ano yung ibabalita rito? Talaga namang good news yan. Panoorin natin to ha. Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po dito sa aking channel. Eto, excited lang ako masyado dito sa good news na isiniwalat po mga kabida ni Ching Lu. Alright? Ito pong si Ching Lu ay isa po sa mga sinusunod ko pong writer po mga kabida, vlogger. Alright? Kung saan po ay sa kanya hong article, nakapaloob po doon mga kabida yung interview po ng media kay Attorney Nicholas Guzman, ang lead defense counsel po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung kanyang article po ay posted po ito 10 hours ago po mga kabida. Ang title po dito is He Will Be Home Soon. Okay? Ito po, babasahin ko po yung kanyang article. That's the assurance given to us by the lead defense counsel of our beloved former President Rudy Duterte, now detained at the ICC in The Hague, the Netherlands. In a Q&A media interview sent via email, Attorney Nicholas Guzman revealed the possibility of FPRRD being released from the ICC custody the soonest possible time. Take note of the phrase, soonest possible time. Alright? Anong gagawin natin dito? Meron na ho mga balita. Meron na ho nagsasalita. Galing ho yan sa abogado. Diba? Hindi naman tayo gumagawa-gawa lang dito ng kwento at isasalang natin sa vlog natin. Hindi. Oo, nagre-relate tayo, nagre-reaction tayo dito sa mga trusted source. Hindi kagaya ng mga stream dyan. Diba? Interviewin. Tapos anak ng tipak. Mamaliin-maliin. Gagawa ng kwento. Ang Pangulong Duterte. Sa kanila naman ang balik nun eh. Diba? Ngayon, ano sila? Eklat sila ngayon. Wala nang naniniwala. Mas pinaniniwalaan ng tao ngayon ay mga vlogger. Ang tunay na vlogger hindi mga bulagger. Iba kasi yung bulagger, iba yung vlogger. Di ba? Eto, meron pa nga nagpahayag Isa pa,
Para maniwala kayo ha. Ang sabi naman dito, PRRD, makakabalik na ng Pinas. Update ni Atty. Vic. Oh, eto, pasok natin to. Ang pag binasa po ninyo, yung batas natin sa libelo, meron din po tayo yung isa pang provision sa ating saligang batas, yung presumption of innocence. Ang tao pong nakakasuhan ng isang criminal case ay presumed innocent until proven otherwise. Subalit, pag binasa at inaral po ninyo yung batas natin sa libelo, kabaliktaran po Ang presumption doon may malis o may malis siya agad yung inaakusahan ng libel. Kabaliktaran doon sa constitutional guarantee na you are presumed innocent until proven guilty. Dito sa kasong libel, kabaliktaran ho, pag ikaw ay kinasuhan ng libel, you are presumed to have written or manifested or said something that is malicious and libelous. No, nabaliktad po. Papatunayan mo ngayon na hindi malisyoso yung iyong imputation, yung iyong nasabi, yung iyong isinulat. Bakit nagkaganoon? Sinasabi sa ating saligang batas that you are presumed innocent until proven otherwise. Kaya dapat siguro na pag-aralan itong maigi, pero ako'y kumbinsido. Bilang senador ho ninyo, number 56 sa balota, Atty. Vic Rodriguez, number 56. Huwag niyong kakalimutan na si Atty. Vic at buong PDP. Lahat ng endorse ni Tatay Digong, PDP line at yung party list, isolid nyo. At wag na ho kayo magdagdag kasi sagaba lang yan. 10. Todo nyo na yung 10. Wag na kayo magdagdag. PDP line lang po ang pag-asa natin. I will work for the passage of the law, of a law, decriminalizing libel. Gawin na lang natin kasong sibilyan. Hindi naman ibig sabihin ay wala ng remedyo yung mga pribadong tao na mabibiktima ng libel or cyber libel. Hindi po. Meron pa rin. Pero wala na yung imprisonment. Wala na yung pagkakakulong. Hindi na ito kriminal, kundi isang kasong sibil. Pagmumultahin na lang. Pag-aralan natin, siguro yung halaga ng multa, lakihan natin para naman magtanda at magsilbing aral doon naman sa talaga namang walang gawin, kung hindi ay manira at makapanirang puri lamang. Sapagkat kahit po sa jurisprudence o yung mga naging desisyon ng ating Korte Suprema, dalawang uri po kasi yung ginagawang sukatan. Pagka ikaw po ay taong gobyerno, whether elected or appointed, iba po yung batayan ng ating korte. Halos wala nang epekto yung libel or cyber libel case. Dahil nga, paulit-ulit natin sinasabi, yung Article 3, Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of the press, and of expression. Ganon din paulit-ulit sa desisyon. Napakaraming desisyon ng ating Korte Suprema na yung mga public officials, yung mga public officers, whether elected or appointed, ay hindi po dapat balat sibuyas. Sapagkat kayo po ay pasahod ng gobyerno. Yung inyong benepisyo galing sa buwis ng mga mamamayang Pilipino. Tama. Yung inyong pong sahod at benepisyo ay nagmumula sa remittance ng ating mga Filipino migrants at overseas Filipino workers. So may bangga po yung ating karapatan dyan At ganoon din paano ka magiging yung libel bakit kinakailangan may imprisonment? Na-weaponize po, nagagamit na paninda, panggulat, panakot doon sa mga nagsasalita at nagsasaad naman ng tinatawag nating honest dissent o fair, objective, and honest criticisms sa character, sa conduct, sa affairs of public men and women, whether elected or appointed. Dapat bigyan po natin sila ng proteksyon. At ito nga pong anomalya, masasabing anomalya sa libel, kabaliktaran po Ang constitutional guarantee sa mga may kasong kriminal, you are presumed innocent. Inosente po kayo hanggat hindi kayo napapatunayang guilty. Ang problema, dito sa libel law, ang presumption ay may mali siya kayo agad. Malisyoso yung inyong ginawang pananalita, yung inyong ginawang column o pamamalita o pagsusulat o posting sa social media platform. Kabaliktaran. Ano na nangyari? Doon sa lahat tayo may presumption of innocence until proven otherwise or until proven guilty. Yan po yung kadahilanan na over the weekend, ang dami ko pong nakaharap na personal, ang dami ko pong natanggap na mensahe, pati yung mga tumatawag. Ang nagiging issue po namin over the weekend, talagang madami. Kaya sabi ko, itong magandang pag-usapan din ngayon, ay natatakot sila doon sa libel or cyber libel. Dapat po yan talaga ay kasong civil na lang or civil case na lang. Pagmultahin, wala nang imprisonment dahil sa kasalukuyan po, ang imprisonment pong, ang kaparusahan po dyan, pag ikaw ay nakonvict sa libel, I think ay at least 4 years
to a maximum of 6 years imprisonment. Tanggalin po natin yan. Yan po ang aking isusulong, yan po ang aking itutulak, yan po ang ating isasabatas bilang senador ninyo. Dagdag pa, doon na sa mga naunang sinabi ko na ating babaguhin yung plunder law, ibababa natin yung threshold from 50 million to 1 million pesos na lamang. Nandyan din yung pagsasabatas at pagbabalik ng death penalty bilang kaparusahan sa lahat ng matulang guilty sa kasong plunder. Nandyan din yung ating pagsasabatas ng pag-amyenda sa batas na lumikha sa PIDEA, ating palalakasin ng PIDEA, atin silang bibigyan ng kapangyarihan na isailalim ang lahat ng taong gobyerno, lahat appointed at elected, lalo na yung elected, sumailalim sa taong Oh, ayan ha. Narinig nyo ha. Ayan yung live ni Senador Vic Rodriguez, number 56 sa balota. Huwag niyong kakalimutan ha. O, isa lang yan sa mga mensahe niya. Oo. Kung sakali nga naman na siyang o malukluk siya, for sure ilukluk natin. At gagawa niya, amendahan niya yung libel case, no? Na wala nang kulong. Ayan ang sabi rito. Gawin na lang na lakihan ang penalty. Kasi uso nga naman yung sira-siraan eh. Oo, kahit yung pangalan niya sa sira dito sa mga bulager na ito, yung mga, alam nyo, may mga mahirap magsalita pero ang katotohanan, merong behind the scene talaga dyan. Merong nasa likod. Kilala naman natin kung sino nasa likod nila eh. Wag na natin sila pakialaman. Alam natin na ganun ang kalakaran nila. Oo, pera-pera lang yan. Sabi nga ng ating kaibigan na si Madrigal Meneses. We're now joined by former NEDA Secretary Winnie Monsod. Good morning to you, Professor Monsod. Morning, Karen. All right, is it even possible? Is this zero remittance week, honestly? Is it possible? Of course it's possible. It's possible for anybody to stop the remittances for 1 week. But you must remember, after 1 week, they'll bring it back. So I cannot see what possible effect that will have on the economy. They're doing this to express their dissatisfaction. There may be better ways of expressing their dissatisfaction, but this is a way, and we are overblowing it completely out of proportion. Kasi, what are we talking about? Sabi nung your economist that was talking about said $97 million a week a day. I don't even see that. Let's do the math. Let's do the arithmetic. All right, you have 38.3 billion in last year. Give it a 3% increase, about 40 billion. Ayan lang, 1 year. I-divide natin yan sa 52 weeks. About $800 million for that week. So, is that what we will be losing on that zero remittance week? Yes, if we assume that every Filipino is remitted will stop remitting. That is not true. But what are the likely numbers? Well, let's see. How many Filipinos voted for Duterte in 2016? And we will apply that proportion. Okay? There were 1.4 million registered voters in 2016. Only 1/3 voted. Only 1/3 voted. So that means they're the ones who, have Duterte in their hearts. Of those 1/3 who voted, 70% of those 1/3 voted for Duterte. So you're talking about 1/3 times 70%. So 23%. 1/3, 70% times 33%. That means 23% of our kababayans abroad we can consider to be die-hard Duterteites. Okay? 23% of our kababayans abroad. Okay, well then let's apply that ratio. Ang ibig sabihin nun miski ano ang ginawa ni Duterte during his 6 years, wala sa kanila. Basta, I'm Duterte forever. That's 23% of our workers abroad. If we apply this, so 23%, 800 million, 23% of that, assuming that, it's all divided equally, only 185 million pesos, dollars will be lost to the Philippines during that zero remittance week. Now, I ask you, Karen, if the country loses 185 million during that zero remittance week, and it will come back, okay, do you think it will affect the economy? Interest rates, exchange rate? Of course not. $185 million is a drop in the pond. Talaga ba hindi makakapik? Subukan natin. Subukan natin. Tignan natin kung ano ang impact
Oo, baka naman kasi sinasabi mo lang yan para mapabilib mo ang mga taong bayan. Nako, hindi lang 20%, hindi lang 23% yung mga sumusuporta kay Tatay Digong. Wag na ho kayo mag-imbento. Dahil mali-mali yung mga pinagsasabi nyo. Hindi nyo ba nakita yung mga taong bayan na lumalabas? Nagiging boses? Hindi nyo nakita? Wow! It's impossible but I cannot see any impact on the economy. Kwento nyo sa Pagong. To tell you what the fund is, BSP's reserves are 106 billion. Do you not think that Yung 185 billion daw ay hindi makakaapekto. Aba, tignan natin. Kasi naman, siguro ito, anong pangalan nito? Nagbida-bida na naman. Ano ba ito? Ano bang posisyon nito noon? Bakit mo masabi wala impact? Bakit nga natatakot ang gobyerno? Bakit natatakot? Subukan daw. Bakit kayo gigil na gigil? Kung ako sa inyo, kung hindi kayo naapektuhan, wag na kayo magsalita. Isnabin nyo na lang. Isnabin nyo na lang para meron kayong mga say-say pa. Ngayon, akala nyo hindi makakaapekto, nakikisaw-saw kayo. Tigil na. Wala na kayong makukuha simpatya sa mga taong bayan, hanggang sa muli mga kasama, itigil na natin to. At abang-abang tayo sa mga daily upload. Wala raw epekto? Walang epekto? Ilang araw yun? 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4. 7 days. 7 days na walang remittance. Aba. Malaking problem yan. Malaking impact yan. Kaya kayo, nagpapalakas loob, kwento nyo sa unggoy, baka maniwala pa sa inyo. Hanggang sa muli, bye-bye!